What's up guys? Pang 7 days na po mula nung winalay yung mga biik namin sa nanay. Tapos naglandi na siya, pangatlong araw na ngayon kaya i-inseminate na siya. So pagkawalay po ng mga biik, yung iba mabilis lang talaga sila maglandi. Ayan, inseminate yung pinapagawa namin kasi mahirap magdala ng ng baboy mismo yung boar. Kaya mas maigi, mas mabilis yung ganyan. Pero mas okay sana yung talaga, boar talaga yung pasta talaga siya, hindi yung inseminate. Pero ito naman okay na rin naman siya. Ganyan pagka naglandi ang ang baboy, pagka dinaganan siya, hindi siya gagalaw na permis. Pagkaon na. Hindi pa kasi pinakain to kasi pagka nagpa ka ng baboy, pag mag-inseminate na dapat hindi siya nakain, or kung kakain man konting-konti lang para yung similya hindi matunaw. Mainit kasi ang feeds para masiguradong magbuntis siya. So ayan, ganun lang yung dito lang ako sa labas kasi stricto si YT pag mga ganyang views. Tapos, dapat, konting-konti lang yung pakain sa kanya. Lalong-lalo na pagka ganitong kakaiay lang. Mga tigilang lang muna. Tapos, unti-unting damihan yung pagkain niya. Hit kayo siya? So, pero minsan, yung hindi siya masakto sa yung pagka-hit niya, hindi na bubuntis, kaya after 21 days malalaman mo kung magbuntis siya ay mag-hit siya ulit. 21 days mula ngayon ang bilang, kung maglandi siya ulit, ayan, kailangan na naman siyang i-inseminate. So every 21 days yung bilang namin. Pagka hindi na siya naglandi, okay na yun. 18 to 21 days. Ang inahin baboy, malalaman mo pagka maglandi na siya, mag-umpisa na, ayaw niyang kumain. Mahirap siyang wala siyang ganang kumain, kaya na yun, umpisa na siya mag-hit, tapos namamaga yung kanyang ari. Tapos pagka pang 3 days niya, yun yung pinaka magandang araw na i-inseminate siya. Tapos, update sa aking mga biik na nawalay 7 days ago. 7 days na silang nawalay. Ayan na sila. Gawa natin kasi madilim. So, medyo okay naman yung nila, yung lock nila. 7 days pa lang nila. Tapos mga after 21 days, pagka hindi na siya maglandi ulit, ayan, pwede nang medyo madami-dami na yung kakainin niya, pero hindi pa rin sobrahan ng dami para hindi malaglag yung hindi matunaw yung kanyang similya. Tulo-tulo naman lagi na. Awas? Ha? Uy. Nangihi siya? Ayan, tapos na. So, sana hindi siya maglandi ulit para tuloy-tuloy na yung bilang. Kaya nga, ang mahal ng baboy ngayon dito sa amin. Sayang, kung kailan mahal, wala kaming baboy. 200 pesos na per kilo ang baboy ngayon, yung live weight. Kaya, kung mayroon kang baboy na isang piraso at aabot siya ng 100 kilos o dito 20,000 din yun. Sayang na sayang. Yung timing. Sana makaabot yung baboy namin, yung mga biik namin, hanggang siguro ang disposal niyan is mga June. So kung makaabot sila at ganoon pa lang presyo, ayan, makakabawi sa mga nakaraang lugi. Wala nang tubig ngayon. Ayan, itong technician namin is technician ng Pigrulac. Shout out guys. Shout out sa mga nagbababoy dyan. Patuloy sa pagbablog. Yes.
kahit ano, pa konti-konti. Tuloy lang. Tuloy pa rin ang vlog ka, sayang. Lodi lang ba? Panalagsa. Pangalan mo na may content nga mo boom di. Syempre guys, vitamins din namin yung mga biik. Ito yung ginamit namin, tig 1 ml para healthy sila. Hindi basta-basta kapitan ng sakit. Nagbibigay kami ng vitamins, lang siya, monthly. Pero nung nakaraan, nagbibigay yung technician namin, weekly siya nagtuturok ng vitamins nung medyo malalaki na sila para magana sa pagkain. Sa ngayon, ito muna yung ginamit namin dito sa mga biik. Tapos, tinurukan na rin sila pinorga na rin sila. Latigo 1,000 yung pinorga sa kanila kasi 8 sila. Sa Latigo 1,000, silang 8 na lahat. Kasi nag-change na ng pagkain. Nung pagkawalay nila, ang pinakain namin is yung booster muna for 5 days. After 5 days, nag-change na kami ng pagkain nila, yung pre-starter na. Kaya nung pagka-change ng pagkain, nagpurga na rin sa kanila. So, kada change ng pagkain, pinupurga namin ng Latigo 1,000. Meron namang Latigo na pang 1 dose lang, pero kasi ito marami naman sila, kaya pwede na yung 1,000 sa kanilang lahat. Bali, 8 piraso sa isang sachet ng Latigo 1,000. So, yan yung nanay. Gutom siguro yan kasi konti lang yung pinakain yan at na-inseminate niya siya kanina para hindi mainitan masyado yung sinaksak sa kanya na nung nag-inseminate. So ayan lang po muna, ganyan na lang maga yung kanyang ari, hindi na siya kasing maga nung mga pangalawang araw. Pagka ganyan na medyo pawala na yung maga niya, yan yung nag-i-inseminate para saktong-sakto yung pagka-heat niya. Tingnan natin ito. Ayan, tulog na tulog pa sila. So, ito, vitamins namin ulit, mga after 1 month ulit. Tapos, pagka nag-change na naman ng pagkain, bagong purga na naman sila. Kasunod ng pre-starter, yung starter na. Ito, depende sa timbang, tsaka ka magpapalit ng pagkain ng starter. Pag okay naman yung paglaki nila, kahit na hindi maubos yung required na ilang sako, basta yung timbang ma-reach na nila, pwede nang palitan ng starter. Ang mahal kasi ng pre-starter half sack lang ang pre-starter sa amin is 1,300 mahigit. Half sack lang yun, 25 kilos. So mas mahal siya kaysa lahat ng pagkain.